ko naman na siguro sinabi niya na lahat ng mga pinagdaanan mo before when it comes to love life, lahat ng mga paghihirap mo dahil sa na-experience mo sa mga ex-relationship mo, ito na yung kapalit. Kaya talagang wala akong ibang masabi kundi thank you, Lord. Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Good morning! Baby, say good morning! Good morning! And today is the 20th of August and patapos na talaga ang summer. Papalapit na ang autumn. Ito yung first time namin ma-experience ang autumn season dito sa US ni baby. Kasi nga December kami dumating dito kasagsagan ng winter. So, ayan, malapit nang matapos ang summer. Papasok na ang fall season. Medyo ano na nga ngayon, chilly. Malamig ang panahon kaya ganito ang ating outfitan. Medyo warm ang ating damit. Ang temperature, yung huling check ko is 21 degrees Celsius. Lamigin pa naman ako. Kayo ba? Yung mga Pinay na andito sa, or Pinoy, Filipino na andito sa US, lamigin din ba kayo? Bilang medyo matanda na ako nang nakadating ako dito sa Amerika. Medyo nahihirapan pa ako mag-adjust sa weather, lalo na dito kami sa Connecticut. Talagang brutal ang winter dito. Yeah. Tapos mamaya may pupuntahan kaming bahay. May i-check ulit kami. Pero hindi ko na kayo isasama doon. I-check namin kung okay ba. So ngayon andito kami ulit sa aking mga in-laws. Kasi may gagawin na naman sila doon sa pickup truck. Hindi ko alam kung ba't hindi siya mapakali dito sa pickup truck na to. Ano naman, okay naman siya. Working naman, gumagana naman. Pero meron siya mga inaayos eh. Hindi ko alam kung ano ba yun. Tapos, ikukwento ko rin sa inyo ang aming love story ni Mister. Kasi meron, kung hindi ako nagkakamali, medyo matagal na yung nag-request na i-share daw namin ang aming love story. So, ayan, share namin sa inyo. So, samahan niyo po kami today. Si Zira, walking ang ating baby. Ayan, naglalagas na yung mga dahon. Di ba yan ang sign na fall season na? Although sabi ni Mr. September, parang mid-September ang fall season talaga. Excited ako kasi gusto kong makita yung pag-iba ng kulay ng mga dahon. Yung magiging yellow, orange, yung ganyan. Ayan si Mr. O, busy na naman sa kanyang... What's that? Putting the bumper back on. Sa kanyang project. Ayan yung dent ng pickup truck. Medyo malamig talaga ngayon. Nakahangin pa. Ayan naman ang ating baby Zeta nasa kanyang favorite swing. Say hello everyone. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. Ayan ang paligid natin ngayon. Gloomy. Pero sumisikat din naman yung araw, kaya lang most of the time medyo cloudy siya. Kaya nakadagdag din sa lamig ng panahon. Pero tolerable pa naman. Carry pa yung mga lightweight jacket or cardigans. Kaso hindi na kaya ang mga pa-sleeveless and shorts natin. Para sa akin depende kasi yan sa inyo kung gaano kalakas ang inyong tolerance sa lamig. Ako kasi sobrang lamigin ko talaga.
So ito na, start ko nang ikwento sa inyo ang aming love story. Actually, nakagawa na ako ng ibang videos about it, pero gawa na lang tayo ulit. Kasi medyo matagal na yun. So kami ni Mister, sa mga hindi nakakaalam, nagkakilala kami sa dating app na ang pangalan is OkCupid. Kasi marami ding nagtatanong, lalo na dun sa aming Facebook page, na saang dating app nga ba, mga dating app recommendation. So wala akong ibang marirecommend sa inyong dating app, kundi yung syempre application or dating application na ginamit namin. Isa lang din naman kasi yung ginamit ko. Ewan ko lang kay Mister, feeling ko meron siyang ibang ginamit eh. So ayun nga, sa OkCupid kami nag-meet. And may mga ibang nagtatanong kung free daw ba yun. Yung aming service na ginamit is yung free service ng dating app na dating app na OkCupid. Pero meron din sila mga paid services na mas madali kang, parang sa mga messaging options. Limited kasi yung messaging options pagka yung free service ang pinili mo. Pero hindi ko alam ngayon kung ganun pa din ha. Pero nung last na tinignan ko yung kanilang website, ano naman, parang ano pa rin, available pa rin yung kanilang free feature, messaging feature. So, ayun, sa mga nagtatanong kung ano ba yung marirecommend ko na dating app, yun lang talaga OkCupid. Since yun pa lang ang na-try kong gamitin. And, nagkakilala kami ni Mister. Parehas kasi kami ng age, although mas matanda ako sa kanya ng ilang months. Mga less than 3 months. Almost 3 months. Almost 3 months. 35 years old kami nagkakilala. November 2021 yun. And nakakatawa pa, it's November 1, 2021, araw ng mga patay. Yun na rin yung time na parang ayoko na munang gumamit ng dating application kasi parang na-frustrate ako dahil ang tagal ko nang gumagamit noon, mga 1.5 year na. And wala pa ako talagang nakikilala na sa tingin ko magiging mabuting asawa para sa akin. May mga iba akong nakachat, nakilala. Marami ka talaga makikilala dun sa OkCupid. Tapos karamihan sa kanilang mga gwapo. Pero, ito yung mga iba dyan, marami ding mga fake profiles, marami ding scammers. So, talaga mag-ingat kayo. Ako kasi, ang una kong tinitingnan, nag-enjoy si Sarah. Ang una kong tinitingnan, bukod syempre dun sa kanilang itsura, once na nakita ko na, tinicheck ko kaagad yung profile nila, yung mga parang description, kung ano yung ginagawa nila, ganyan. Para mas makilala ko na agad kung sino ba sila or sino ba sila as a person. Although, syempre, hindi mo naman talaga ma-judge ang isang tao based lang dun sa profile na nilagay nila or description na nilagay nila dun sa profile. At least, di ba, meron kang brief background para if ever na mag-match kayo, meron kang maitatanong, meron kayong mapag-uusapan. So, yun ang aking advice dun sa mga ilan dyan na naghahanap ng kanilang forever sa dating app. Kasi totoo naman, meron talagang forever sa dating app. Yun nga lang, kailangan mong maging matyaga. Kasi sa ngayon ang sa tingin ko, medyo in demand na siya. In demand na, lalo na sa mga naghahanap ng foreigner na partner. And dun sa iba na parang nagdadalawang isip, as in gusto nyong magkaroon ng foreigner partner, pero parang nagdadalawang isip kayo kasi about sa judgment ng ibang tao, wag nyong pansinin yun. Basta ang mahalaga is mabuti ang inyong intention. Kasi diba, kagaya ng sinabi ko dun sa isang video ko, lahat naman tayo may karapatan na pumili kung sino ba ang gusto nating makasama habang buhay. So anyway, ayun, so 35, magta-36 na kami parehas. So, nakilala ko ang aking mister sa dating app. And then yun na rin yung time na muntikan ko na siyang i-delete dahil nga parang nade-drain na akong gamitin siya. Parang gusto ko munang mag-stop. And parang na din, gusto ko na lang din muna mag-focus sa career. Anyway, tapos nung magla-login na ako para i-delete ko yung aking account,
doon ko nabasa yung, pwede kasi sa OkCupid, pwede ka mag-send ng intro. So, nakapag-send siya sa akin ng intro. Tapos yung sobrang haba ng message. May mga nagsasabi na pagka daw sobrang haba ng message, send to many daw yun. And totoo, send to many talaga yun sa kanya. And walang problema doon. Meron kasing iba na parang medyo mataas ang pride na, ay, gusto ko ako lang ang sinenda nyo ng gantong message. Para sa akin, it doesn't matter. As long as, di ba, once na nag-match kayo at nag-usap kayo, is maayos naman ang inyong pag-uusap and naging compatible kayo, okay lang yun. Pero depende pa rin sa inyo. Basta sa akin, it doesn't matter kung send to many. Kasi tingnan nyo, kaming dalawa, okay kami ngayon. Ngayon mag-asawa na kami, hindi na kami sa US, and meron kaming baby. So, ayun, nasa sa inyo yun. Kung gusto nyo talaga mataas ang inyong pride and gusto nyo ganda-gandahan effect kayo, gusto nyo kayo lang ang senda ng message, kumbaga parang personalized message, eh, nasa sa inyo yan, bahala kayo. Pero sa panahon ngayon na super in demand na ang dating app, dapat maging ano din kayo, open sa mga bagay-bagay when it comes sa mga nangyayari sa dating applications. Eh, yun suggestion ko lang naman. Base sa naging experience ko, naging okay naman kahit na yung message niya is sent to many. Sabi niya nga, ako nga lang doon nag-reply sa kanya. Ayun, siguro talagang it's fate. Yun talaga ang nakatadhana. Kaming dalawa. Tapos, siguro gusto niyong tanungin kung ano ang naging first impression ko sa kanya. Syempre, nagwapuhan ako sa kanya. Nung una nga, akala ko ano siya, fake profile. Kasi para sa akin, yung ginamit niya kasing picture doon, although siya naman talaga yun, hindi kasi ito mahilig si Mr. gumamit mga filter, hindi katulad natin mga Filipino na mapag-filter ng picture. Kaya isa rin yun sa mga suggestions ko sa inyo, lalo sa mga kababaihan na naghahanap ng foreigner partner sa mga dating applications. Iwasan nyo na mag-upload ng mga photos na maiiba talaga yung itsura ninyo. Okay lang yung para ma-enhance yung color, yung para mag-pop up or mag-stand out ang yung picture, yung background, yung color, ganyan. Pero hindi yung tipo na mababago na yung mukha nyo. Try ko i-insert dito kung makikita ko pa yung mga pictures na nilagay ko doon sa dating app, and then kung ano yung profile picture ni Mr. nung nag-match kami sa OkCupid. Para at least meron kayong idea. Basta yun ang suggestion ko. Huwag kayong, di ba mahilig tayo sa mga pinapaputi, pinapakinis. Hindi nila preferred yung ganyan. Mas maganda yung ipakita nyo kung sino talaga kayo. Para hindi naman sila magulat pag nakita kayo in person na ibang-iba yung inyong itsura. Diba? Parang maging, ano kayo, parang what you see is what you get. Ganyan. Tapos yun, nung na-receive ko na yung message niya, syempre nag-reply ako. So automatic yun, once na naka-receive ka ng intro sa OkCupid, pag nag-reply ka, magmamatch agad kayo. So pwede na kayong magpalitan ng message. So after namin magpalitan ng message, nag-automatic, naghingi na kami ng number, nag-exchange numbers na kami para sa outside ng dating application na kami message. Kasi doon nga, pag free features yung gagamitin mo sa OkCupid, walang option na makapag-video call kayo. And pinaka-importante yun, na mag-video call kayo agad para at least hindi masayang ang oras mo. Malaman mo na yung kausap mo is talagang totoong tao at hindi bot or hindi scammer. So, ayun. Yun din ang suggestion ko. Unless nagbayad kayo and meron kayong paid service and pwede kayong mag-video call dun sa application na yun, pwede naman. Pero kasi kami hindi, since free service nga yung aming in-avail. So, una kami nag-message sa WhatsApp. So, nag-exchange numbers kami. And then yun, nag-ano kami kagad, nag-video call. And then, nung nakausap ko siya, sobrang gaan niyang kausap. Mararamdaman mo kasi kagad yun eh. Sabi nga nila, when you know, you know. Tama ba? Kaya ayun, naging maayos yung pag-uusap namin. Tapos yun na, everyday na kami nag-video call and nag-chat. So tanongin natin si Mr. kung ano ba ang kanyang first impression sa akin nung nakita niya ako sa sa OkCupid. Love, I have a question for you.
What was your first impression when you saw me in OkCupid? You were the only one that I actually noticed. Whatever. You said that the long message that you sent me is sent to many. So that means you sent it to a lot of women. Yeah, but none of the other pictures got my attention. Then why were you sending those messages to other women if I'm the only one who got... That's just the way guys do that. Yeah, so what was your first impression? It seems like you're trying to lie about something. What? Do you find me pretty? I love. Why are you not answering? Yes, your pictures were... What? Only the pictures? Not in person? You asked me my first impression about OkCupid, not about in person. Are you trying to say that my appearance is different from the pictures that you saw in OkCupid? Hi, love! Nakabwisit talaga. No, it's the same. I didn't think anything about... I thought something about your profile, but I did not think anything about any other profile. Yours was the only one I noticed, and you were the only person who actually responded. But I think that's because there's not a lot of real people in the world. There's only the illusion of real people. And so you were really the only person there, but there was 99 fake people all around you. But my brain was able to notice the one real person out of the 100 So do you think it's fate? Yes. Okay. Ayan ang ating baby Shing Shing. Ang produkto ng aming pagmamahalan. Si Zira. So ayan ang kanyang first impression. Dami na naman sinasabi. Anyway, so ayan na nga, lagi-lagi na kami nagchat-chat. Lagi-lagi na kaming nag-video call. And then yung naging problema namin noon is, closed po yung Philippines sa mga foreign travelers. Kasi nga, 2021 yun eh, nung nagkakilala kami. Pero parehas na talaga kami parang seryoso. Kahit na sabihin mong ilang days pa lang kami nag-chat, na talaga, we're into each other. Masasabing gano'n. Kaso hindi ang naging problema is hindi pa siya makatravel sa Philippines dahil nga close pa ang border ng Pilipinas. So ang naisip namin is magkita na lang kami in a different country. Sa Thailand yata yun. So yun, nagpa-process na kami ng or inaayos na namin yung aming mga ticket and everything para magkita. Kaso, sabi namin, siguro antayin muna natin na baka sakaling mag-open yung Pilipinas. Kasi, syempre, di ba, bilang babae ako, for safety na rin, kailangan mo din, syempre, makasigurado na mas maganda na siya mismo talaga ang pumunta sa Pilipinas para mas masigurado mo yung iyong kaligtasan. And, luckily naman, February yata yun nag-open ang Philippines, February 2022, nung nag-open na sila sa mga foreign travelers. And yun, so si Mr. dinalaw niya ako sa Pilipinas, or nagpunta siya sa Philippines ng April 2022. So bago pa yun, sa aming mga profile nakalagay na talaga doon si Zira umaarte. Nakalagay na talaga sa akin. Nilagay ko talaga dun sa profile ko na date to marry. Hindi yung nag-play around lang. Bilang syempre, maedad na tayo. Nasa mid-30s na. And then ganun din siya. Tapos pag ipag-compare mo yung profile naming dalawa, yung description, yung aming reason kung bakit kami gumamit ng dating app is halos parehong-pareho. Gusto namin talaga makabuo ng family. Makabuo ng family. And then magkaroon ng baby. So talaga noon, sinabi na namin na
once magkita tayo, talaga magta-try na tayong bumuo ng baby. So sa iba siguro iisipin nyo, ano ba yan, first meeting nyo pa lang, eh may mga ganyan na agad. Ganun talaga, nasa sa inyo yan, di ba? Lalo na sa akin na medyo, you know, may edad na. And nakita ko naman na okay siyang tao. Although hindi ko pa siya nakikita in person. Pero hindi naman ako nagkamali kasi nung nakita ko siya in person, okay na okay. So yun, unang kikita namin, nagstay lang siya ng less than 2 weeks. 10 days lang yata yun or 12 days. So yun, nag-try na kami na bumuo ng baby. So nagstay siya sa Manila. And ayun, before pala noon, alam ko na kagad na magpo-propose siya. Kasi sinabi niya na magpo-propose siya. So parang walang sense of excitement. Pero okay lang. Tapos ang nakakatawa pa nun, nung dumating na siya sa Philippines, nagstay kasi kami sa BSA Twin Towers. So yung across the street nun is SM Mega Mall. So pinapili niya ako kung anong engagement ring ang gusto ko. So ako ang pili ng engagement ring ko. Ang na lang, pinakang sorpresa dun is kung kailan siya magpo-propose. Tapos ayun, pinapili niya ako ng engagement ring. Sa kami pumunta. Binili niya yung engagement ring namin sa Manila Diamond. Hindi ako kasi mahilig dun sa mga malalaking mga diamonds na ganyan. Simple lang. And ayoko din naman siyang gumastos ng sobrang mahal. So yung simple na engagement ring yung pinili ko. And then, bago siya mag-propose sa akin, tinawagan niya muna yung aking tatay para magpaalam na yun nga, magpo-propose daw siya. Gusto niya akong makasalan. Which is nakakatawa kasi nire-respeto niya yung family ko. And then, nire-respeto niya rin yung kultura ng nating mga Filipino na importante na magpaalam ka or hingin mo yung blessing ng parents nung babae na papakasalan mo. So yun, tumawag nga siya nun sa aking tatay kasi hindi pa niya namimita in person. Para yun nga magpaalam. Punta kami noon sa Bohol Beach Club. So, sa Bohol. Una pala namin pinuntahan is yung Henan Beach Resort. Nagstay kami doon ng ilang araw. Tapos, after parang 2 days, kami nagstay sa Henan, Bohol, Beach Resort sa Bohol, sa Alona Beach. Hindi niya masyadong type doon kasi nga medyo madaming tao. Parehas kasi kami ni Mister na talagang introvert and ayaw namin nung masyadong crowded, masyadong maraming tao. Kaya na rin talaga pinili namin tumira sa countryside kasi mas tahimik, hindi crowded, and mas peaceful. So, after noon, lumipat kami ng Bohol Beach Club. Doon kami nagstay ng, hindi ko na matandaan, parang 5 days, 4 nights. Tumutunog yung wind chime ba yan? Or 4 days, 3 nights. Hindi ko na ma-remember. Tapos, doon siya nag-propose. I-insert ko dito yung aming, meron kaming engagement photoshoot doon. So, ayun. Doon siya nag-propose sa akin. Doon lang siya sa loob ng aming bedroom. Simpleng-simple lang talaga. Tapos sabi ko sa kanya, ano naman, wala man lang parang remembrance na parang mapapicture. Yun, sabi niya sa akin, sabi ko, kung gusto mag-ano tayo, engagement photoshoot. Bilang mahilig ako sa mga picture-picture noon. Ayun, pumayag naman siya. Tapos, naghanap ako ng photographer. Isang araw lang. Buti nakahanap ako ng photographer. Tama ba? Photographer. Whatever. Sa Bohol. And mura lang siya. 5,000 pesos. Tapos, 2-hour photoshoot yun. And ilang days lang, nakuha na namin yung mga pictures. Maganda naman yung pictures. Worth it naman yun. 5K. I-insert ko yan. Diba? Sinabi ko na i-insert ko yung mga photos. Ilang mga photos namin. Tapos, ayun na nga. So, diba tinry namin na buo ng baby. Ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba nakabuo kami ng baby? In just how many days? In just less than 2 weeks. Before pa kasi siya nagpunta, talagang, since meron naman akong health card and libre naman ang pa-check up, unlimited. No, not really unlimited, pero
sa amount na kino-cover ng health card namin. Para na siyang unlimited. Ayun. So, nagpa-check up ako sa OB, yung aking favorite OB sa Pinas. Kaya pag nang baby ulit kami at mga anak kami talaga sa Pilipinas, ako mga anak siya. Ulit ang OB na gusto ko, si Dr. De Castro. Napakabait niya. Sa ano siya, Medical City. Kaya kung ano kayo, nanghingi ng suggestion, nasa Pilipinas kayo, gusto nyo, or buntis kayo, gusto nyo malaki sa Pilipinas, or nandiyan na kayo sa Pilipinas, and meron kayong, nanghingi kayo ng suggestion kung sinong OB, si Dr. De Castro. Napakagaling niya, napakabait niya. And super pretty pa. So, anyway, ayun. Chinek niya, sinabi niya talaga, okay naman lahat sa akin. Wala namang problema sa aking reproductive system. Tama ba? So, ayun. Parang ready na ang aking matres na mamanak or magka-baby. And, yun. Bumalik kami ng Manila. So, doon na nakilala ng aking mister yung aking family. And naging okay lahat. Gustong-gusto siya ng family ko. Walang maging problema kasi sobrang galang niya. And until now, maski yung mga pamangkin ko, gustong-gusto siya. Kasi napaka-importante sa kanya na maganda yung kanyang image sa pamilya ko. Kasi alam na din naman niya na kultura talaga, parte talaga ng kultura yan ng mga Pilipino. Ini-embrace niya talaga yung ating culture. And dun ako nagpapasalamat talaga sa kanya. So, ayun, ito na nga, diba? Nag-try kayo magbuo ng baby. So, bumalik na siya ng United States. Ang haba yata ng kwento ko na ito. Bumalik na siya ng US. And, kinakabahan kami kung ano ba, nakabuo ba or hindi. So, nag-gather na rin kami ng mga documents para i-submit dun sa aming K1 visa or fiancé visa para nga makapunta ako dito sa US. And then, so, chinecheck ko kung ano ba. Kasi delayed na ako. Chinecheck ko kung buntis ba ako or hindi. Pero everytime na nag-check ako doon sa pregnancy test, negative siya. And then one day, pag-check ko, ito, ang lumabas. Ito, insert ko. Hindi ito. Insert ko. So, ayun. Nabuntis ako. And yun, diba? Sabi nga talaga pagka pinagdasal mo, kasi pinagdasal ko talaga siya. And isa pa ang maganda is parehas kaming Catholic. Pinagdasal ko talaga na mag-work yung relationship and then magka-baby kami. And kahit na nasa geriatric age ako, kasi diba, mid-30s na ako. Magka-36 na ako noon kasi May ang birthday ko. So mag-36 ako ng May. April siya dumating. Nakabuo agad kami. So ano talaga yan? Sobrang laki ng nagagawa ng prayers para ma-achieve mo kung ano ba ang gusto mong ma-achieve in life. Pero syempre, hindi lang naman prayers. Dapat kumilos ka rin. Dapat tulungan mo rin si Lord na makamit mo kung ano ba yung gusto mong makamit sa buhay. So, ayun, nabuntis ako. Yun nga lang, hindi siya naging successful. Yun, ikikwento ko sa inyo kung anong nangyari doon sa pregnancy na yun next time, sa aking pregnancy journey. So, since hindi siya naging successful, syempre medyo, na-depress kami ni Mister. And, sabi niya, babalik siya kasi gusto niya akong damayan ba sa aking yung kalungkutan dahil nga hindi naging successful yung aking pregnancy. Sabi ko wag na kasi yung work niya maapektuhan. Hindi kasi siya pinayagan ng work niya na magbakasyon ulit kasi nga parang hindi valid yung reason. So ang ginawa niya, sabi niya, it doesn't matter. Maghahanap na lang daw siya ulit ng bagong work. Pero kinausap niya yung manager niya. And luckily, yung manager naman niya is pinayagan siya. So, bumalik siya ng July 2022. So, ilang months lang. Bumalik siya agad.
July 2022, nagstay siya dyan sa Pinas ng 1 month. And then, yung sa 1 month na yun, hindi na namin parang pinressure yung sarili namin na magka-baby agad. Kasi naisip din namin, parang mas maganda na once nakarating ako dito sa US, kami munang dalawa, mas ma-enjoy muna namin yung time namin together bago mag-baby. Pero tinatry namin syempre na. Tinatry pa rin namin, pero hindi na talaga yung push ng push na i-pressure yung sarili namin na mag-try ulit na magkaroon ng baby. So nagpunta siya doon dyan sa Pilipinas, and then nagpunta rin kami sa Boracay. And nung time na yon, hindi pa talaga bumabalik yung period ko. And then parang mga ilang weeks bago siya bumalik dito sa US, bumalik yung period ko. And then ayun, so ayun, hindi kagaya ng sinabi ko, hindi namin talaga pinapressure yung mga sarili namin, ini-enjoy lang namin isa't isa. So yun, bumalik na siya dito sa US, and then chinek ko ulit after ilang weeks kung nakabuo ba, and ayun, thank you kay Lord, nakabuo kami in just 1 month. And ito na siya, natutulog. Ayun na si Zayla. And dun mo talaga ma-realize kung gaano ka-faithful sa'yo si Lord na sa kabila nung pinagdaanan namin na hindi naging successful yung una naming pregnancy, binigay niya kaagad yung kapalit. Ito na. So ayun, sobrang pasasalamat ko kasi 'di ba, maraming mga kababaihan or maraming couple na nagtatry magkaroon ng baby and nahihirapan talaga, parang ilang years bago sila binigyan. Yung iba talagang kailangan pang sa IVF, kailangan pang ng medical intervention like IVF, which is magastos para magkaroon ng baby. Kaya hanggang ngayon, sobrang pasasalamat ko kay Lord kasi yung mga pinagdasal ko, binigay niya sa akin. Kaya kung ano yung buhay ko dito, nagpapasalamat din talaga ako. Kasi parang ang dali-dali. Ang dali niyang binigay. And alam ko naman na, siguro sinabi niya na, lahat ng mga pinagdaanan mo before, when it comes to love life, lahat ng mga paghihirap mo, dahil sa na-experience mo sa mga ex-relationship mo, ito na yung kapalit. Kaya, talagang, wala akong ibang masabi kundi, thank you Lord. Ganyan. Na ano talaga ako, sobrang emotional lagi ako pagka pinag-uusapan yung ganun. Pero syempre, I'm trying to compose myself. Kasi ayoko ng may pangapadrama-drama, paiyak-iyak sa video. Pero ayun, talagang papasalamat ako kay Lord kasi napakabuti niya. Napakabuti niya sa akin, napakabuti niya sa kapatid ko. Hindi ako religious na tao before. Talagang siguro yung time din na talaga nakalimutan ko. Although may faith ako, pero parang nakalimutan kong tumawag sa kanya. Kaya siguro na-experience ko din yung mga ganong pangyayari sa buhay ko. And then nung siguro sinasabi niya, uy, parang gusto niya akong kalabitin, uy, nakakalimutan mo na ako. And then nung time na talagang parang nagbalik loob ako, bumalik yung hindi ko na nakakalimutan mag-pray. Lahat talaga ng mga pinagdadasal ko, binigay niya sa akin. Kaya yun, super thankful ako sa kanya. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ito. Wala yung asawa ko, wala si Zira, wala itong buhay na meron ako ngayon. Kaya yun, thank you Lord. So tanongan natin si Mr. ko, ano ba ang ma-advise niya sa mga katulad naming late 30s na at naghahanap pa ng kanilang love life sa sa dating app. Love. What can you advise to those people who are in their mid-30s who's trying to find their forever in dating app? A man or a woman? Both. Well, we already did women. No, both.
who are in their mid-30s, like, who are losing hope to find their forever. Because they are already in their mid-30s. They think that it's too late and they're already old. Because that's what happened to us. I don't think it's any different than any other age. If you're young and you're good with the opposite... I got a medals in my finger. If you're young and you're good with the opposite gender, you'll probably be good with the opposite... Can't get my whole head. You're too tall. You'll probably be okay with the opposite gender in your 30s. But if you were young and not good with the opposite gender, then why are you gonna be old and bad with the opposite gender? But mostly they are losing hope because... If you're losing hope because you're old, well, if you're a woman, you should go get pregnant immediately. That's what we did, right? Yeah. But if you're a man, you got time. You know, you should... If a man should focus on himself to make himself more appealing and attractive, but a woman should go get pregnant. Is that what you did? Kind of. Not on purpose, but... I mean, I learned how to make money, you know. I didn't used to know how to make money. Do you think it's important that you have money? Especially if you're gonna date someone in a different country. Well, yeah, we couldn't do it without money. Yeah. So, pero normally naman siguro makapanood nitong video natin is mga Pinay, so okay lang. Pero maganda pa rin na talaga mag-focus din kayo sa sarili ninyo. Ako, ang advice ko sa inyo, mag-focus kayo sa sarili nyo and huwag kayong ma-pressure sa society. Don't let the society pressure you about your age, about you being single in your mid-30s or in your late 30s o kung ano mang edad ninyo yung kinoconsider ng matanda. Kasi hindi naman sila hindi nila buhay yan and hindi sila yung makikisama sa tao na pipiliin nyo. Take your time and then yun, pinaka-importante, magdasal kayo kung gusto nyo talagang mahanap yung tao na para sa inyo. Napaka-importante na mayroong guidance ni Lord. Kasi kung kakalimutan nyo siya, I don't think na magiging successful ang inyong relationship. So yun na. Kasi parang nagiging nino-normalize sa Pilipinas yung, uy, kailan ka mag-aasawa? Uy, matanda ka na, bakit wala ka pang asawa? Bakit wala ka pang baby? Ganyan. And yung mga ganon, talagang hindi natin siya makokontrol. Ang makokontrol natin is yung sarili natin, kung paano natin siya iti-take and yung emotion natin about it. So wag kayong ma-pressure. Ako kasi na-experience ko yan. And ang ginawa ko, tinake ko na lang siya positively. Parang iniisip ko na siguro concern lang sila sa akin kasi ayaw nilang tumanda ako mag-isa. And yun, hindi ako nagpapa-apekto kahit na sabihin na nasa mid-30s na ako, wala pang asawa or wala pa akong anak. In-enjoy ko. And then yun, nung nahanap ko yung aking mister na nagka-baby ako, parang masasabi ko na sawa na ako sa pagkadalaga kasi nagawa ko na halos lahat ng gusto kong gawin sa buhay. So ayun, yun ang aking suggestion. Huwag niyong i-pressure ang sarili niyo. Take your time, be happy, focus on yourself, and then prayer. Ayun, tulog na si Ate Bibi Zero. Ang talaga ngayon, ang lamig, lalo kanina ang hangin. Talagang palapit na ang fall season. Kailangan nang itabi ang ating mga sleeveless and shorts, mga bathing suit. Tayo na ulit ilabas ang mga warm clothes. Ito si Zeta, kailangan namin bilan ng mga bagong warm clothing kasi syempre malaki na siya, napagliitan niya na yung mga damit niya before nung dumating kami dito. Bilang 8 months old pa lang siya noon and ngayon siya ay magsi 16 months. Ay, 16 months old na siya bukas. Say happy birthday to baby Shing Shing. So, ayan lang po for today's video, guys. Thank you so much again for supporting Zeta's Mama and Nada's YouTube channel. See you again soon. Bye. Love. Bye. Bye.